Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, tayo ay dadako na sa ikalimang kabanata at sa hapong ito, sa klaw ng ating pag-aaral, ang buong kabanata mula talatang 1 hanggang talatang 13. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 5, talatang 1 hanggang talatang 13. Babasahin ko mula sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans. For a man has his father's wife, and you are arrogant. Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. For though absent in body, I am present in spirit, and as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. When you are assembled in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present, with the power of our Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Cleanse out the old leaven, that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people, not at all meaning the sexually immoral of this world, or the greedy and swindlers or idolaters, since then you would need to go out of the world. But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother, if he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler, not even to eat with such a one. For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? God judges those outside. Purge the evil person from among you. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito pong ating binasa ay paglundag na ni Pablo sa susunod na topic na kanyang i-address sa mga taga-Korinto. Sinasabi nga natin na ang sulat ni Pablo ay kanyang tugon sa kanyang mga nabalitaan na nangyayari sa iglesia ng Korinto at tugon din sa mga ipinarating sa kanya ng mga taga-Korinto mismo sa pamamagitan ng isang sulat. At sa unang 4 na kabanata ay kanyang tinutukoy yung problema ng kanilang pagpapangkat-pangkat. At ito'y nanggaling, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 11, "It has been reported to me by Chloe's people." So ito ay dinala sa kanya at nabalitaan niya na may nangyayari. At ngayon, pagkatapos nating makita yung 4 na kabanata kung saan nagbigay siya ng pagtuturo kung bakit mali itong ginagawa nila na pagmamataasan, paghahamak ng kanilang kapatid, paghihiwa-hiwalay, ay ngayon ay pupunta siya sa susunod na isa pang nabalitaan niya. Sinabi niya na meron siyang nabalitaan na meron daw sexual immorality na nagaganap sa kanilang kalagitnaan. It is actually reported that there is sexual immorality among you. At sinabi dito ni Pablo na ito ay isang karumal-dumal na kasalanan, isang sobrang nakakahiya dahil ang kanyang paliwanag, ito daw ay of a kind that is not tolerated even among pagans. For a man has his father's wife. Dun sa kanyang nabalitaan, isa itong kasuklam-suklam na kasalanan, very scandalous. Meron isa sa kanila, it is sinasabi na it is among you, it is tolerated, at isa itong kasalanan that is not tolerated even among pagans. So ganito ito kalala at nakakatakot na pangyayari ay merong isa sa kanila na ganun na laganap yung kasalanan, siguro alam na alam ng mga tao,
At lalo na dahil nung panahon nila ay yung mga iglesia ay magkakapit-bahay, wala pa namang kotse noon, so hindi sila magkakalayo ang pinanggagalingan, sila ay magkakapit-bahay at yung mga bahay ay merong extended family. So, malamang ang kanilang yung taong gumagawa nito ay alam na alam sa kanila, kilala nila, malapit sa kanila yung bahay, kilala din nila yung kasamang father's wife. Probably ang tinutukoy dito ay a stepmother, yung pangalawang asawa nung kanyang ama. So, ito ay isang nakakatakot mabalitaan na kasalanan, pero kung titignan natin ang buong kabanata, si Pablo ay hindi nagkaroon bigla ng pagtalakay na ipaliwanag sa mga taga-Korinto kung bakit napakamali ng kasalanan ito. Hindi siya nagpaliwanag, ngayon ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit napakasama ng sexual immorality or ng incest, at kaya dapat ay hindi nyo ito pinapayagan. Kundi, ang kanyang ikinakagulat at ang kanyang ikinadidismaya ay ang buong iglesia. Hindi yung nagkasala, hindi yung nag-iisang lalaki na siyang gumawa ng kahiyahiyang kasalanan na ito, kundi ang iglesia na nagmamalaki pa habang may ganitong kasalanan na nasa kanilang kalagitnaan. Kaya nga yung buong kabanata ay nakatuon ang pansin ni Pablo sa iglesia na pinapabayaan lamang na magpatuloy ang kasalanan na ito. Sinabi niya sa verse 2, "And you are arrogant." Ngayon may mga nagsasabi na or nag-iisip na itong mga taga-Korinto sa twisted na pag-iisip ay baka naging nagmamalaki na may ganitong kasalanan sa kanilang kalagitnaan. Ngayon, malamang hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo na nagkaroon sila ng yung mga yung Corinthians ay nagkaroon ng theological justification kung bakit sila nagmamalaki na may kasalanan na kasama sa kanilang iglesia, kundi ang tinutukoy dito na arrogance ay yung pinag-uusapan sa 4 na kabanata, na sila'y nagmamataasan, sila'y nagmamalaki sa kanilang kagalingan, karunungan, kayamanan, o kung ano man ang kanilang inilalamang doon sa kabilang pangkat. At sinasabi ni Pablo, paano nyo nakukuhang magmataas pa, magmalaki sa kahit ano, habang may kasalanan na nandyan sa inyong iglesia na hindi nyo pinapansin? So sinasabi ni Pablo, paano nyo nakukuha na ang ilan sa inyo nagmamataas pa, habang ang kasalanan na yan ay dapat nagdulot sa inyo na magluksa. And you are arrogant, ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. At itong buong kabanatang ito ay pagtuturo ni Pablo tungkol sa excommunication, kung saan dapat gawin ng iglesia para sa taong ito ay siya'y alisin sa kanilang kalagitnaan. Ang iba-ibang salitang ginamit ni Pablo ay let him who has done this be removed from among you. Yun ang ginamit niya sa verse 2. At ang ginamit niya sa verse 4, when you are assembled in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present with the power of our Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan. So, yun yung kanyang pangalawang imperative na ibinigay, na ang ibig sabihin, alisin nyo yan, ang miyembro niya yan. At ginamit naman niya sa verse 9 ay not to associate with the sexually immoral. At nag-quote siya ng isang verse na paulit-ulit na ginamit sa Deuteronomy, sa verse 13, ay purge the evil person from among you. So, kailangang alisin itong miyembro na nagkakasala sa kanila. Itong pagtuturo na ito ni Pablo, na sinasabi niya sa mga taga-Korinto na kailangan nilang aksyonan itong kasalanan na nananatili sa kanilang kalagitnaan, ay tinuturo ni Pablo ang kahalagahan ng church discipline. Famously among the Reformed ay tinatawag itong kasama doon sa marks of a true church. Sa Belgic Confession ay sinabi mismo that we can recognize a true church by 3 marks: the preaching of the word, the administration of the sacraments, and the administration of church discipline. At kung wala daw ang tatlong ito sa kanilang sa iglesia,
ay hindi mo makikita na ito'y isang iglesia. May isang teologo na nagsabi, when church discipline leaves the church, Christ goes with it. At ang ibig sabihin na ganito kahalaga ang church discipline sa isang iglesia na kapag walang church discipline, questionable kung ito ba ay matatawag mong isang iglesia. Bakit ganito ang naging pananaw ng Reformed churches about church discipline? Tulad nga ng sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 14, ay malalaman natin that we know that we have passed from death to life when we love the brothers. Whoever does not love, he abides in death. At para kay Pablo, ang malaking problema na nakita niya ay hindi na mayroong sexually immoral person. Mukhang hindi yun ang pinakapunto ng kanyang ikinadidismaya, ay nakikita niya sa iglesyang ito, ay sobrang makasarili sila, sobrang wala silang pag-ibig sa kanilang kapatid, na hinayaan lang nilang mangyari ito, hinayaan lang nilang manatili ang kasalanan ito sa iglesia. So nakikita ni Pablo ang kawalan ng pagdidisiplina sa iglesia ng mga Korinto ay isang senyales na sila nga ay naging sobrang makasarili na, salungat sa panawagan sa mga Kristiyano na sila nga ay mag-ibigan. Paanong nangyari na kapag hindi sila nagdidisiplina at hindi nila pinapansin ang kasalanang ito, ay ito na ay pagbabaliwala sa kanilang mga kapatid. At ito na ay kawalan ng pag-ibig. Una, makikita natin na habang hindi mo dinidisiplina ang isang makasalanan, pinapakita mo na wala kang pag-ibig sa kanya doon sa taong makasalanan. Sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer, mahirap i-pronounce yun kung sa German actually ay Dietrich Bonhoeffer. So, yung kanyang pangalan, sabi nga niya na walang as selfish a thing to do, kundi ang hayaan ng isang makasalanan na sa kanya'y hindi ituwid. Ito ang isa sa mga pinaka-selfish na pwede mong gawin or pinaka-cruel thing to do, na hayaan mo ang isang makasalanan without correction. At ito nga ang lumalabas din kay Pablo sapagkat sa kanyang pagtuturo kung bakit kailangan nila itong gawin, kung bakit kailangan nilang i-excommunicate ang taong ito na nagkakasala ay mula sa pag-ibig para doon mismo sa taong nagkakasala. Ito ang kanyang ipinapahiwatig dito sa kanyang simula sa verse 3, sa verse 4 kung saan inuutos niya na alisin nga ang taong ito. When you are assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present, with the power of our Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan. Ngayon, dahil dun sa mga salitang ito, at dahil sa tingin natin sa excommunication, automatically, or naturally, hindi natin naiisip na ito ay isang loving thing to do, to excommunicate someone. Dahil nga siya'y tatalikuran mo, parang sinasabi mo, ituturing mo siyang isang hindi mananampalataya, at ang ginagamit pa na salita ay, deliver this man to Satan. Hindi ba ibig sabihin nun nga ay, sumuko ko na sa kanya, iniwan mo na siya doon pa mismo sa pinuno ng mga demonyo, at hinayaan mo siyang mag-suffer mag-isa. Paano yun naging loving? Kailangan natin maunawaan yung phrase na yun, deliver to Satan. Una sa 2 Corinthians 4, makikita natin sa pag-iisip ni Pablo, ang tawag niya kay Satan ay God of this world. So yung mundo ay pinamumunuan ni Satanas. Sa Ephesians chapter 2, ang tawag niya ay the prince of the power of the air. So ang pamumuhay ng wala sa iglesia, kapag siya ay aalisin, yun ang ibig sabihin lang ng deliver this man to Satan, na aalisin siya in the fellowship of the church at hahayaan siyang mamuhay ng walang paggabay ng salita ng Diyos, walang paggabay ng buong iglesia. At makikita natin sa kanyang pagkakagamit sa 1 Timothy 1:20, ginamit din niya ang salitang ito na I have handed over to Satan. Sabi niya si Alexander at ang isa pa, so that they may learn not to blaspheme. Sa kanyang pagpapaliwanag, yung gagawin niya na ito daw
dalawang dati niyang kasamahan ay he handed over to Satan ay para daw sila'y matuto na sila'y hindi na mamusong, not to blaspheme. At dito rin sa 1 Corinthians chapter 5 verse 4, sinasabi mismo ni Pablo kung ano ang dahilan kung bakit mo siya i-deliver to Satan. You are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. So dito nakikita natin na maging itong delivery to Satan ay igagawin para sa ating pag-asa na ang taong ito ay matututo sa kanyang kasalanan, siya ay maliligtas pa rin. So ito ay ginagawa bilang isang hakbang mula sa pag-ibig at pag-asa na siya ay magising sa kanyang kasalanan at siya ay magsisi at kumapit uli kay Kristo sa pananampalataya. Paano natin mauunawaan na ito ay mangyayari kapag pinabayaan mo ang isang tao sa kanyang kasalanan? Paano mangyayari na si Satanas pa, parang ganun, ang magliligtas sa kanya? Hindi ba't sinasabi natin palagi na ang mga Kristiyano dapat ay member ng isang church? Kapag hindi ka member ng isang church ay you are in a dangerous position. Ang ganitong itong ang hakbang na ito ay ginagawa una matapos munang kausapin ng paulit-ulit yung taong nakita mo sa kasalanan. So ang binibigay sa Matthew chapter 18 ay lalapitan mo muna siya. At uulit-ulitin mo, gagawa ka ng paulit-ulit na mga effort to win him back. At yung last step of excommunication ay gagawin mo lang kung siya'y nananaig pa rin at stubborn pa rin sa kanyang kasalanan. So ito ay isang last drastic step na ginagawa kung hindi gumana yung mga unang pagkausap sa kanya, pagkausap ng 2 at 3 o pagkausap na ng buong iglesia, saka siya aalisin. At ang nangyayari, makikita natin sa awit, maraming mga awit ang nagpapahiwatig ng ganitong damdamin kapag ikaw ay nakakaramdam ng paglayo mula sa Diyos, ay dito sila nabubuhayan, nagigising, at dahil sa kanilang despair of being far from God, dito sila uli na nagigising na muli ay kumapit sa Diyos. Halimbawa, sa Psalm chapter 6, sa talatang 3, dito ang isang taong na ang kanyang pakiramdam ay siya'y napabayaan ng Diyos, ang kanyang nararamdaman ay, "My soul is greatly troubled. But you, O Lord, how long?" So nagkaroon na siya ng pakiramdam na parang wala ang Diyos sa kanya. Pagdating sa verse 6 to 7, "I am weary with my moaning. Every night I flood my bed with tears. I drench my couch with my weeping. My eyes waste away because of grief. It grows weak because of all my foes." At sa ganitong kalagayan, habang siya ay desperado na, dito napupunta ang isang Kristiyano na nalayo sa fellowship of other brethren, na wala ang assurance of other brethren to him that God is merciful to him, at nagkakaroon siya ng pakiramdam at ng despair na kumapit muli sa Diyos. Makikita din natin to sa isa pang awit, Psalm 32, sa mula verse 3, ay nagpapahiwatig uli dito si David kung ano ang pakiramdam kapag ikaw ay nalayo sa Diyos. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya at ikaw ay nagkaroon ng pagkakalayo sa assembly of God, nagkaroon ka ng pakiramdam na hindi ka yung kasalanan mo ang bumabagabag sa iyong konsyensya. Sabi sa verse 3, "For when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. Day and night your hand was heavy upon me. My strength was dried up as by the heat of summer." At tingnan din natin yung isa pang awit, Psalm 88. Ito ay dito isang muli paglalarawan ng pakiramdam kapag ikaw ay desperado na dahil nga nalayo ka mula sa Diyos. Sabi mula verse 3,
My soul is full of troubles, and my life draws near to Sheol. I am counted among those who go down to the pit. I am a man who has no strength, like one set loose among the dead, like the slain that lie in the grave, like those whom you remember no more, for they are cut off from your hand. You have put me in the depths of the pit, in the regions dark and deep. Your wrath lies heavy upon me, and you overwhelm me with all your waves. Ito ay isang kalunos-lunos na kalagayan, at sa ganitong kalagayan of utter despair, dito nabubuhayan ang isang Kristiyano na napalayo sa Diyos upang muli nga ay makitang ang tangi niyang pag-asa ay si Kristo lamang. Kung babasahin natin itong buong Psalm 88, mukhang napakalungkot ng mga awit, pero ang naunawaan ito ng Reformed Confessions at actually in the Westminster Confession and in the Baptist Confession, this chapter is cited in the chapter on assurance of grace. Na dahil nga dito sa kalagayan na ikaw ay makita mong ganun na kalugmok ang iyong kalagayan, ang mga taong may pananampalataya kay Kristo ay mabubuhay yung binhi ng pananampalataya sa kanyang puso at magigising at masasabing, kailangan ko si Kristo para sa aking kaligtasan. At ito ang ginagawa kapag ang isang tao ay delivered to Satan, ay ini-excommunicate, hinahayaan siyang maranasan ang ganitong pait ng kanyang kasalanan upang siya nga ay magising at makita niya na ang tangi niyang pag-asa ay ang Panginoon. Ganito ang nangyari maging kay Peter, na hinayaan siya na mahulog sa kanyang kasalanan, at yung mismong kasalanan na yun ang gumising sa kanya para siya ay manumbalik sa pananampalataya. At ito ang ginagawa nga kapag nag-excommunicate, kapag ipinapataw ang ganitong disiplina sa isang makasalanan, hindi ito isang hakbang na ay kinahihiya ka na namin, hindi ka nakatanggap-tanggap sa amin, o galit na kami sa iyo, kaya ayaw ka na naming makasama. Hindi ganun ang ginagawa kapag nag-excommunicate, kundi dahil tayo ay nalulungkot sa kanyang pagsuway, nalulungkot sa kanyang pananatili sa kasalanan, at umaasa na ang Diyos na mismo ang gigising sa kanya, gamitin ang pait ng kanyang kasalanan mismo upang muli mabuhay ang kanyang konsyensya at kumapit muli kay Kristo. At kung ito ay wala sa atin, hindi ito ginagawa ng iglesia habang lala na nung kasalanan ng isang tao, at nakikita nga na ito'y pagbabaliwala sa ating kapatid, lunod na siya sa isang napakaruming kasalanan, pero wala tayong pakialam. At kaya nga tama na kapag hindi ginagawa ang disiplina sa iglesia, kapag ang mga miyembro ay walang pakialam kung ang kanilang kapatid ay nagkakasala, kapag ang miyembro ay nakukuha pang magmalaki sa mga kanyang sarili lang na pagpapala, na siya daw ay siguro pinagpala ng kagalingan, karunungan, siya'y nagmamalaki pa, pero yung kanyang kapatid ay nagkakasala, na lunod na sa matinding kasalanan, ito nga ay pagpapakita na wala tayong pakialam, meron tayong, ang iniisip lang natin ay ang ating sarili, at kontento na tayo na meron tayong mga ganitong pagpapala. Ganito ang nangyari sa mga taga-Korinto, nakukuha pa nilang magpataasan na pagalingan ng leader na sinusunod, at yung tinutukoy nilang si Pablo, si Apollos, si Cephas, nakuha pa nilang magpagalingan ng ito, mas maganda ang background ni Cephas, mas magaling si Apollos magsalita, si Pablo mas moving yung kanyang conversion from Jew to Christianity. Ito pa yung kanilang pagalingan habang merong isa doon na may matindi ng kasalanan at kanilang binabaliwala. At pinapakita nga na ang mga taga-Korinto ay tunay na nawalan ng pakialam sa kanilang kapatid. Kaya ito ang ikinadidismaya ni Pablo sa mga taga-Korinto, na habang di sila nagdidisiplina, hindi nila pinapansin ang kasalanan na ito,
nagpapakita na wala silang pag-ibig. At ang isa pang napapakita habang hindi nagdidisiplina ay wala rin silang pagmamalasakit doon sa ibang mga miyembro na maaaring mahatak, maimpluwensyahan ng kasalanang ito. Dito binanggit ni Pablo ang isang kasabihan na popular sa kanilang panahon. Sabi niya sa verse 6, "Do you not know that a little leaven leavens the whole lump?" Makikita natin na ito'y ginamit din ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 9. May similar na sinabi si Kristo sa Matthew chapter 16 verse 6. At sa dalawang instance na yon, ang tinutukoy ay pagtuturo. Yung konting kamalian sa kanilang pagtuturo ay maaaring makalason sa pag-iisip ng mga mananampalataya at mabubulok ang kanilang buong pamumuhay. So, ang tinutukoy dito naman ni Pablo, itong kasalanan na hinahayaan nilang manatili doon sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang iglesia, ay maaaring kumalat, ma-pollute yung buong iglesia. At yun nga yung mangyayari kung meron ng isang, hindi naman ang kasalanan ay infectious, pero kung isipin natin na ang isang kasalanan ay hindi nga tinatama, tinatanggap lang, ang kasalanan na nananatili sa iglesia ay hindi sinusuway, hindi renounce, at nananatiling in good standing ang isang miyembro habang patuloy ang kasalanan na yon, ang nagiging mensahe nga sa mga tao ay na ito'y katanggap-tanggap, ito'y maaaring gawin din ng lahat, at nababaliwala ang batas ng Diyos, nagkakaroon ng maling pag-unawa kung ano dapat ang itsura ng pamumuhay ng mga mananampalataya. At sa ganitong paraan ay yung little leaven na hinahayaan nila kahit na isa lang itong taong ito nagkakasala, habang hindi nila pinapansin ito, ito'y maaaring makaepekto doon sa kabuuan. Ito nga ang isang pagkukulang sa iglesia, ay hindi nila tinitingnan ang kanilang iglesia bilang isang buo. Hindi nila tinitingnan ang bawat isa, kundi sila ay nagsasarili. Sila ay individualistic. Hindi nila iniisip yung kanilang church as a community. Kung magkaroon sila ng ganung pag-iisip, ay magkakaroon din sila ng pag-alala na habang nananatili ang kasalanang ito, ay maaaring may maling matutunan ang mga ibang kasapi din sa iglesia. At dito nga lumalabas uli ang pangalawang problema na nakikita ni Pablo na nangyayari dito sa mga taga-Korinto. Habang hindi nila sinusuway ang taong ito, ito'y pagpapakita na sila nga ay nawalan na ng pagmamalasakit doon din sa kanilang mga kapatid na maaaring malason ng kasalanan ito, magkaroon ng maling pag-unawa tungkol sa pananampalataya habang di nila sinusuway ang taong nagkakasala. Noon ngang mga mabilis nangyari ang pagbabago sa media ng pagiging acceptable ng homosexuality in TV. Noong 2005 lamang, hindi pa yun ganun kalayo, ay noon lumabas yung pelikulang Troy, hindi pa ganun ka-acceptable to the sensibilities of people na magkaroon ng homosexual display. Ang original na story ng pinanggalingan ng Troy in the Greek literature ay na si Achilles ay mayroong isang male homosexual lover. May homosexual relationship siya doon sa isang lalaking nakalimutan kong pangalan. Pero dahil sa noong panahon na yon, 2005, ay hindi pa ito magiging katanggap-tanggap, at dahil si Brad Pitt yung bida, at hindi siguro nila kayang gawin na si Brad Pitt ay may isang male lover, so ang ginawa nila ay pinsan daw niya yon, yung lalaki. At yun yung ikinagalit at pinagmulan ng matinding yung pangyayaring kwento sa pelikula. Nung panahon na yun, hindi pa matanggap. Pero pagdating natin ngayon, ay laganap na sa kahit anong
pelikula na parang wala lang na may homosexual relationship, bigla na lang may mag-asawa na at mag-asawa na sila, tanggap lang ng lahat at sineselebrate at dinidefend. At ginawa ito na kung dati ay hindi katanggap-tanggap, mabilis lang na pangyayari, ay naging katanggap-tanggap ito sa buong mundo. Parang ganito ang nangyayari kapag ang isang kasalanan sa loob ng iglesia ay hindi pinapansin at hindi sinusuway, at lalo na kung ang nangyari nga ang taong ito ay nanatiling ginagalang sa kanilang iglesia, ay para bang ang naging mensahe nito sa buong iglesia, pwedeng gawin ang kasalanang ito, at ito'y angkop pa rin para sa isang Kristiyano. At ganun na nangyayari at parang sinasabing konti lamang, a little leaven will leaven the whole lump. Ganito katindi ang lason ng kasalanan, madaling kumalat ito kung ito ay pinapabayaan. At sa kasaysayan ng iglesia, maraming mga ganitong mga kasalanan ang siguro hindi napansin, kaya nanatili. Halimbawa, nung panahon ng mga Puritans, ay nanatili sa kanila ang slavery. Even Jonathan Edwards, for example, ay nakitaan ng isang essay defending the slavery of Negroes. As in talagang yun yung kanilang, yung kanyang defense. Tapos, meron noong panahon ng mga yon na gumawa sila ng tinatawag na The Slave Bible, kung saan inalis ang ilang mga verses, kung saan baka maganahan ang mga alipin na hanapin ang kanilang kalayaan. So, meron actually na inalis na Bible pinublish for the use of the African slaves. Ganun ang pagkakapublish pa, nakalagay yun sa title, at parang para sa kanila ito'y normal, very acceptable nung panahon na yon. Ganito katindi ang maaaring mangyari kapag ang kasalanan ay naging katanggap-tanggap in the church, na natili at nagmumukhang pwede itong magpatuloy. At ito ang naging pangalawang problema ni Pablo sa mga taga-Korinto, na ito ngang kasalanan nito, kanilang pinabayaan lamang, at ito'y pagpapakita na sila'y walang pagmamalasakit sa iglesia, sa kanilang mga kapatid na maaaring mabaluktot ang kanilang pag-unawa sa pananampalataya. At pangatlo ay ang isa pang pinapakita ng kawalan ng disiplina ay pagbaliwala sa kanilang witness to the world. Dito sa sa verse 9, binanggit ni Pablo na meron siyang naunang sulat. Ang sulat na ito ay wala na ngayon, di natin alam, wala tayong kopya nun. Pero binanggit ni Pablo na meron siyang sulat noon, at sinabi niya na not to associate with sexually immoral people. Pero nililinaw niya ngayon na nung sinabi niya yun, hindi niya ibig sabihin na yung mga sexually immoral in the world ay hindi nyo na pwedeng kausapin, hindi na kayo pwedeng magkaroon ng business together. Sabi niya, not at all meaning the sexually immoral of this world, or the greedy and swindlers or idolaters, since then you would need to go out of the world. So, para kay Pablo, hindi itong kanyang tinutukoy na hindi na tayo magkaroon ng kahit anong interaction with the rest of the world. At sinasabi nga na tayo ay, sabi niya sa Philippians 2, na we should shine as lights to the world. So, hindi tayo dapat mawala dito sa mundo ng kadiliman. Sabi rin ni Jesus na ang mga Kristiyano ay salt and light sa mundo. So, magkakaroon dapat ng interaction ng mga Kristiyano sa mundo. Pero dito, kanyang nililinaw na ang kaya nila dapat ang dapat nilang gawin is, sabi sa verse 11, I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed. So tinutukoy niya na kanyang dinadala yung pangalan. Yung pangalan na siya ay kapatid, siya ay pangalan na
dinadala niya ang pangalan ni Kristo at kung ganun ay dinadala niya sa kahihiyan ang pangalan ng pagkakapatiran, ang pangalan ni Kristo habang siya ay namumuhay sa kanyang kasalanan. Isang similar thought na makikita na chapter 2, sa Romans chapter 2 verse 17 hanggang sa mga sumusunod, sabi ni Pablo, "If you call yourself a Jew and rely on the law and boast in God and know His will and approve what is excellent because you are instructed from the law, and if you are sure that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of children, having in the law the embodiment of knowledge and truth, you then who teach others, do you not teach yourself? While you preach against stealing, do you steal? You who say that one must not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who boast in the law, dishonor God by breaking the law. For as it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you." At binanggit nga ni Pablo sa simula ng kabanatang ito na ang kasalanan na kanilang hindi pinapansin ay of a kind that is not even tolerated among pagans. At ngayon, kung sila ay haharap sa mundo, haharap doon sa mga taong mga pagano at dadalin supposedly ang kanilang liwanag habang hinahayaan nila na may ganitong taong kasama nila, ay sila nga ay nagdadala ng kahihiyan. At masasabi ang sinabi ni Pablo sa Romans 2, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of them. Habang tinataas nila ang kanilang sarili at sinasabi nilang sila ang magdadala ng liwanag dito sa mundo, sila ang magtuturo kung paano mamuhay, sila ang magtuturo kung paano maligtas, pero mayroon sa kanilang miyembro na namumuhay pa rin sa isang napaka-masahol na kasalanan, ito ay magdadala lamang ng kahihiyan sa pangalan ni Kristo. At kaya nga, habang hindi sila nagdidisiplina, ay pagpapakita ito na ang iniisip lang nila ay ang kanilang sarili at wala silang pagmamalasakit doon sa taong nagkakasala, sa kanilang mga kasama sa iglesia na maaaring madala ng kasalanan, at sa mundo na kanilang gagalawan, wala silang pakialam sa karangalan ng pangalan ni Kristo na dadalhin nila kapag sila'y humarap sa mundo. At ang lahat ng ito ay actually summarized in the Westminster Confession of Faith, chapter 30 of church censures. At dito sinasabi kung ano ang dahilan para sa church censures. In Westminster Confession, chapter 30, paragraph 3. Church censures are necessary for the reclaiming and gaining of offending brethren, for deterring of others from the like offenses, for purging out of that leaven which might infect the whole lump, for vindicating the honor of Christ and the holy profession of the gospel. At ito yung tatlong dapat na maunawaan natin tungkol sa pagsusuway na ginagawa sa iglesia, ang pagdidisiplina. Ito ay ginagawa una nga para doon mismo sa taong nagkakasala. Sa pag-ibig sa Kanya, ay nais natin na siya ay magsisi. At ang ginamit na salita dito sa Westminster Confession, for reclaiming and gaining of the offending brethren. At pangalawa, dahil a little leaven leavens the whole lump, ay kaya tayo magdidisiplina ay dahil meron tayong concern doon sa mga kasama sa iglesia na maaaring matutong sumunod sa ganitong kasalanan. Ang ginamit na salita sa confession, for deterring of others from the like offenses, for purging out of that leaven which might infect the whole lump. At pangatlo, dahil tayo ay haharap pa rin sa mundo at dadalhin natin ang pangalan ng kapatid, pangalan ni Kristo, habang tayo ay makikisalamuha sa mundo, ay kung tayo namumuhay pa rin sa kasalanan, o hinahayaan natin ang ating kapatid na may ganitong kasalanan, ay dinadalan natin ng kahihiyan ang pangalan ni Kristo. At dito ang ginamit sa confession ay for vindicating the honor of Christ and the holy profession of the gospel. So ito nga ang tatlong dahilan para sa pagdidisiplina
ng miyembro at kaya ito ay mahalagang sa iglesia. Kailangan merong pagdidisiplina kundi tayo napapatunayan na wala tayong pag-ibig sa ating mga kapatid at wala tayong pakialam sa karangalan ng pangalan ng ating Panginoon. Ang mga katuroang ito ay maaari nating ay humahamon sa atin na magkaroon nga ng ganitong klaseng pag-ibig, magkaroon ng pag-ibig na may pagmamalasakit sa ating mga kasama. At tayo nga bilang isang iglesia ay dapat mahamon na magkaroon ng ganitong pag-ibig. Una sa mga makita natin sa ating iglesia na maaaring may kasalanan. Kung meron tayong kapatid na makitang may kasalanan na nananatili sa kanya, patuloy siya sa kasalanan na yun. Una, sabi sa Galatians chapter 6, kung may makita tayong someone in transgression, we should correct him in a spirit of gentleness. At ito'y paulit nating gagawin na siya'y mahimok na talikuran ng kasalanan na yun. At kung hindi, ay gagawa pa tayo ng maraming paraan, magtatawag tayo ng mga kasama, ng mga tutulong sa atin, at ng iba pang mga taong mas close sa kanya, sasabihin natin, hindi ko kaya kumausap. At hindi ito para magchismisan, hindi ito para sabihin, ikalat lang natin yung kasalanan ng isang tao. Tayo humihingi ng tulong para ang taong iyon ay makonvince na mali talaga ang kanyang ginagawa at na siya ay kailangang magsisi at magbalik loob sa Panginoon. So itong pagdidisiplina ay dapat na makita natin bilang isang hakbang ng pag-ibig at tayo bilang isang iglesia ay dapat magkaroon ng ganong klaseng pag-ibig na kapag makita tayo ng kapatid na nagkakasala, hindi galit o hiya o para bang ikinahihiya natin ang ating kapatid o iniisip natin ay bahala siya sa kanyang kasalanan, kundi sa pag-ibig natin sa kapatid na iyon, tayo'y lumapit sa kanya at tayo gumawa ng paraan para siya nga ay mabalik sa pananampalataya at sa daan ng batas ng Diyos. Maliban doon, bilang isang iglesia, tayo ay dapat magkaroon ng ganun ng pag-ibig sa kabuuan ng iglesia, sa mga taong maaaring maapektuhan ng kasalanang iyon, na kung tayo ay may consciousness ng ating iglesia ay isang community, a lump that will be leavened, na maaaring maapektuhan ng isang kasalanan, tayo nga ay maging mapagmasid na walang isang taong maaaring magdala ng karumihan sa buong iglesia. Kaya tayo dapat maging masugid sa pagdidisiplina ay mula din sa pag-ibig doon sa taong nagkakasala at sa iglesia na dapat ngang maprotektahan mula sa kasalanan. At ang isa pa na natutunan natin, dapat nga bilang isang iglesia ay meron tayong pagpapahalaga doon sa ating witness to the world. Kaya tayo magdidisiplina ay dahil isang kahihiyan, hindi na may kasalanan sa atin, kundi mas kahihiyan na pinapabayaan natin ng isang kasalanan. At ito nga yung yung mali sa mga iglesia, yun yung mas nakakahiya sa isang iglesia kapag makita na kanilang pinaktakpan ang isang kasalanan o inignore ang isang kasalanan. At sa iglesia, kung may madiscover na meron ngang nagkasalang matindi, hindi dapat nating isipin na yun ang kahihiyan. Dahil kung ito ay idinisiplina, pinakitaan ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ito ay hindi kahihiyan kundi isang pagpapakita ng maluwalhating biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang isipin natin ay na ang nakasalalay sa ating pagdidisiplina ay ang honor of the name of Christ. Maaari din na makapulot dito ng lesson hindi lang ang buong iglesia kung paano sila dapat magdisiplina, kundi tayo bilang individual members, kung halimbawang tayo ay mapasailalim sa tinatawag na the yoke of the church's discipline. Kung tayo ay mapasailalim sa ganitong pagtatama
dapat makita natin or sana makita natin na ito ay itinalaga ng Diyos bilang paraan na tayo ay maligtas. Tayo ay maituwid at hindi ito dahil sa galit sa atin o paghuhusga lamang sa atin, kundi isa itong pagpapakita ng pag-ibig ng iglesia para sa atin na tayo nga ay mamuhay ng naayon sa itinalaga ng Diyos para sa atin. At huli, nais ko ring bigyan ng salita ang mga kung hindi pa mananampalataya o mga mananampalataya na hindi sumasali sa iglesia siguro dahil merong hesitation na maging subject to church discipline or iniisip na gusto ko lang na wala akong ganong commitment na mapasailalim sa church discipline. Titignan nga natin na while you are outside, you are under the judgment of God. At hindi ito mas magandang or hindi ka makakatakas from the judgment of God by being outside. Matakasan mo man ang church discipline ay mas malala ang kalagayan mo while you remain outside under the judgment of God. Ang dapat nga nating makita kung kayo na mga ayaw mapasailalim sa disiplina ng iglesia, nawa nga makita nyo na ito ay isa lamang daan ng itinalaga ng Diyos para sa inyong pagtutuwid at ito ay hindi isang pagpaparusa, pagpapagalit o pagpigil lamang na gawin ng mga nais yung gusto. Isa ito sa mga pamamaraan ng Diyos para iparamdam sa inyo ang kanyang pag-ibig. Doon nga sa kanyang paggawa ng tipan kay David nung siya'y nangako na I will not remove my love from you. Ang sunod na kanyang sinabi, if you sin, I will discipline you. At ito ay isang pagpapakita na itong discipline para sa Diyos ay isang token of His love. Sapagkat kung wala ang pag-ibig ng Diyos, ang sagot dapat sa iyong sin is your condemnation and His wrath. Pero dahil nga ang pangako ng Diyos ay kanyang pag-ibig, ay kanya kang didisiplinahin, itutuwid upang ikaw ay manumbalik sa paglakad sa kanyang harapan. Kaya nga ang panawagan namin sa mga hindi nagpapasailalim sa disiplina ng iglesia, namumuhay pa rin sa labas ng iglesia, either believer man or unbeliever, nawa nga makita nyo ang napakalaking benefit na hindi nyo ine-enjoy dahil tingin nyo ito isang kalupitan lamang. Itong dito sa verse 7, actually ito ay parang kung titignan natin, hindi siya walang parallel doon sa buong chapter. Kung titignan natin ang structure nitong chapter 5, ay mukha siyang, halimbawa yung simula ay tungkol sa immorality and relationship to the pagans at ganun din yung sa huli ay yung tungkol din sa the sexual immorality and the world. At makikita natin na ito ay parang may structure na sinasabi si Pablo at yung gitna ay isang turning point. Ito ay isang susi upang iyong maunawaan kung ano ang kanyang gustong sabihin. Kaya itong sinasabi niya sa gitna ay dito natin mauunawaan ang kanyang mensahe. At sinasabi niya, cleanse out the old leaven that may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ our Passover lamb has been sacrificed. Let us therefore celebrate the festival not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Dito nga, sinabi niya sa una na hindi ba dapat ang ginagawa ng mga taga-Korinto ay mourning, kundi sila daw dapat ay nagmo-mourn dahil mayroong kasalanan. Kaya kakaiba na ngayon sinasabi niya, let us therefore celebrate the festival. Ang pinaka dahilan kung bakit tayo ay may celebration of the festival, ang sabi niya sa verse 7, for Christ our Passover lamb
has been sacrificed. At ito ang pinagmumulan, ito ang pinakasusi na dapat humubog sa ating pag-iisip tungkol sa pamumuhay bilang isang iglesia. Itong binanggit niya na cleanse out the old leaven, isa itong reference sa kung anong ginagawa ng mga Israelita pagkatapos na may dadaan na Feast of the Unleavened Bread, ay sa kanilang gawain kailang alisin yung old leaven. Kasi ang ginagawa nila para gumawa ng bread, ng leavened bread, ay may ititira silang leaven from the previous batch of dough kasi kailangan nilang kumain ng tinapay every week. So last week, gagawa sila ng leaven, titira nila yung konti para gamitin nila sa susunod na week. Pero magkakaroon during the Passover, a purging of all leaven. Kailangan alisin yun sa bahay ng mga Israelites at mayroong celebration, the Feast of the Unleavened Bread, na isang kailangan may bagong batch of unleavened bread silang maranasan. At yun yung mangyayari na pagdadaan sila sa Passover at aalalahanin nila na sila'y niligtas ng Diyos mula sa Ehipto through the Passover, ay magkakaroon sila ng bagong nourishment. So aalisin nila yung old leaven. At ito yung tinutukoy ngayon ni Pablo sa kanila. At dito hindi niya tinutukoy cleanse out the old leaven, alisin niyo yung tao na yan. Hindi yun ang kanyang tinutukoy, kundi magkaroon kayo ng bagong celebration. At hindi ang pinaka pinagmumulan ng kanilang pagmamataasan ay ang kanilang mga dahil siguro hindi ako nagkakasala, siya lang ang namumuhay sa kasalanan, or ako ay biniyayaan ng ganitong mga kaloob, sila hindi. So sila ay nagse-celebrate or arrogant because of something else. Pero ngayon sinasabi sa kanila, ang dahilan dapat ng kanilang celebration, at dito ang tinutukoy ni Pablo na celebration ay ang kanilang buong buhay na isang tugon ng pasasalamat sa ginawa ni Kristo, ay na sa kanilang pamumuhay dapat hindi makitaan nitong ganitong old leaven, yung dating pamumuhay. So dito ang hinahanap ni Pablo at sinasabi sa kanila na dapat tayo ay shaped by this truth. Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed, at dahil dito ay meron tayong pag-asa. Una, na ang isang makasalanan, gaano man karumal-dumal ang kanyang kasalanan, ay merong pag-ibig, ay may merong pag-asa na maligtas. At dahil doon, pwede natin siyang ibigin, pwede natin siyang lapitan at umasa na pwede pa siyang matuwid. At dahil na Christ our Passover Lamb has been sacrificed, ay meron tayong pag-asa na tayo ay may kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Because Christ our Passover Lamb has been sacrificed, tayo ay may pag-asa na merong sapat na atonement for the sins even of the rest of the pagans in the world who are still living in immorality. At sa ganon ay patuloy tayong may celebration na higit sa lahat pa ng anumang ipinagmamalaki natin sa ating sarili. Ang dapat na ating itinataas lamang sa ating buong buhay ay ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagkamatay, at dahil dito ay may kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Nawa nga ay manatili sa ating puso ang pagkamangha sa kanyang biyaya na ang ating mga kasalanan ay nabayaran ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin, nagpapaliwanag sa amin ng inyong kalooban na dapat nga bilang isang iglesia kami makitaan ng pag-ibig sa mga makasalanan, pag-ibig sa mga aming mga kapatid, at maging pag-ibig sa mundong aming ginagalawan na sa pamagitan ng iyong dugo, ng aming Panginoong Jesucristo ay may kapatawaran para sa kasalanan ng buong mundo. Nawa nga Panginoon ay patuloy kaming mamuhay na nauhubog ang aming pag-iisip at pananampalataya ng katotohanan lamang na ito, nang sa gayon makita mo sa amin ang isang pusong nagpapasalamat lamang at itinataas lamang ang iyong pangalan, na sa aming buong paglakad, sa aming buhay din bilang isang iglesia, makita mo na sa amin ay may pagkamangha
sa iyong biyaya, pasasalamat sa iyong pag-ibig at na ito'y nagdudulot ng pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Tuluyan mo nga kaming gabayan pa sa buong araw na ito at masamahan mo kami na patuloy mong gamitin ang araw na ito upang ang aming kaluluwa ay magkaroon ng kapahingahan at kaliwanagan sa iyong salita upang sa gayon ang aming mga isip ay mahubog lamang ng iyong katotohanan at handa kaming kumilos muli sa mundo, daladala ang liwanag ng iyong katotohanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.